Metro Manila at hanggang Southern Luzon, magiging maulan, uksot pa rin ng malawakang shale line na umiiral. At iba't ibang mga bahagi na uulanin ngayong araw hanggang Mindanao, iisa-isahin natin. At climatological summary para sa buwan ng November, ating tatalakayin. Hello, magandang umaga mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng December 1, 2024. Ang oras sa ating voice front ngayong umaga ay alas 10:42 na ng umaga. So, eksakto 24 days before Christmas na po. At mabilis ang mga araw natin na umiiral, pero mabilis din ang pag-iral ng ating mga weather systems. At dahil nga po sa ating three weather systems at lumawak ito simula pa kahapon, ay nagbunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon and the rest ng ating bansa, especially sa Visayas at Mindanao. Bagamat nawala o lumipis ang Intertropical Convergence Zone, so walang embedded ITCC, ay magbubunsod lamang yung easterlies na magkakaroon ng mataas na saturation ng water vapor, kaya magbubunsod po ng maulan at very gloomy ang mararanasan po natin. Dahil yung northeast monsoon ay magbubunsod po ng pagsasalubong yan ng ating easterlies, kaya magiging very saturated po yung water vapor natin. Kaya makakaranas po tayo ng mga ilang kalat-kalat na ulan, kaya magdala po ng payong mga folks. Well, maganda na rin yan para hindi masyado matinding sikat ng araw at at least mga ilang katamtaman na pag-ulan dito sa Metro Manila. Ingat lamang dahil sa bahagi pa rin ng Mindanao at ilang bahagi sa kanluran ng Visayas ay nakakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain shower. So medyo ingat na lamang. Kabilang na rin ang bandang Bicol region, mataas po ang umaabot sa at least 5 millimeters ang velocity ng ulan dyan. So ingat pa rin sa mga biglaang flash floods pa rin mga folks. So sa ating Doppler radar ay makikita po ang malawakan na tubig ulan na nakikita natin dito. So yung mga areas at base sa aking dashboard, kitang-kita umaabot ang ilang light drizzle rain sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Mga ilang moderate and some heavy rain showers naman ang umiira sa bahagi ng bandang Bicol region, especially sa may bandang Camarines Norte, hanggang din sa may bandang Gumaca, Quezon. So ingat po sa mga pagbaha just in case. Gamitin natin ng further ng Doppler radar imagery courtesy of Pag-asa. Umaabot po yung malawakan nito na pag-ulan sa bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro, lalo na dito sa hilaga ng bandang Puerto Galera hanggang Calapan. Ay ingat po mga folks dahil umaabot po sa mga ilang moderate and clusterized na heavy rain showers ang umiiral, pati nasa may bandang Abra de Ilog. Madalas po mga light drizzle rains ang mga ulan ang mararamdaman po natin. Normally yan kapag nagkakaroon ng salubong na talaga ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko at bumabangga sa ating shale line na kung saan ang border ng shale line natin ay lumawak. Dito nga po yan, yung border ng shale line na yan. At dahil sa malawak po yan, malawakan din ang magiging pag-ulan sa area na kung saan ang pinaka-boundary ng shale line o ng frontal system. So hanggang sa bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin tayo ng mga ilang light drizzle and some moderate and heavy rain showers, lalo na sa bandang silangan ng bahagi ng bansa at ilan sa bandang kanluran. So dahil very saturated at kalat-kalat po yung trough, magiging kalat-kalat din ng mga magiging pag-ulan. Hindi rin ligtas ang bahagi ng extreme Northern Luzon sa mga uulanin at may mga kalat-kalat din na potentially localized thunderstorms. So, as of nitong 10 o'clock AM, merong thunderstorm advisory pa rin. Nag-post na rin ako kanina sa ating Facebook page. Mula sa Data Feed Pag-asa, nakataas pa rin ang localized thunderstorm watch at asahan ang mga pag-ulan. Dito, lalo na sa NCR, ay nakataas yan mula Metro Manila hanggang Cavite na po yan. So, hindi lusot ang bandang Calabarzon area na yan. At sa may bandang Visayas naman, ay inaasahan daw ng mga thunderstorms ang Palawan, Occidental Mindoro at Negros, Iloilo, Guimaras, Antique, Capiz, Aklan, Leyte. So halos buong Visayas area. Kasama na ang Southern Leyte, Eastern Samar,
within 12-hour period po yan. Well, normally naman yan na magiging pag-ulan kapag may mga ganitong weather systems. Hindi po maiwasan yan kapag may malakas po ang easterlies at northeast monsoon po. Yan. So, sa North Luzon naman, ang bahagi ng Ilocos Norte ay makakaranas din within 12-hour daw according sa data feed ng forecast ng thunderstorm watch ni Pag-asa. So, hindi naman nagkamali ang ating forecast of prediction na hanggang Lunes po yan at Martes, makakaranas talaga tayo ng mga overcast at minsan partially cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung sisilipin natin dito, ngayong araw 100% chance of rain, kaya at patuloy kami nakakaranas ng light drizzle rains. Bukas ng Lunes, ganun din na may 40% rain at Martes na may 70% chance of rain. So, madalas, ganyan po magiging panahon natin ha. So, magdala lagi ng payong mga folks. Sa last temperature na tara, naka-weather station, kaninang 5:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.5 degrees Celsius. Kapon, comfortable ang aming naging pinakamataas na temperatura, na mabot ng 30.3 degrees Celsius lamang, hapon ito ng hapon at 1:45 PM. Ibig sabihin, walang komento sa ating heat index. Very comfortable po ang heat index namin na nasa 36.9 degrees Celsius na pinakamataas na since kahapon. So, very comfortable yan. Talaga malamig. O may comfortable po. Hindi masyado ramdam ang mataas na heat index. Pero kung itatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, ang bahagi pa rin sa San Jose Mindoro ay nakaranas sila ng mas mataas na air temperature na 34.5 degrees Celsius pa rin. So, mapa-summer man yan, o mapa-dry season man yan, o hindi, no? Mataas, umaabot o umahabol pa rin talaga ang bandang Mindoro sa San Jose na may pinakamataas na alinsangan o air temperature, no? Pansin ko lamang yan, mga folks. At sa lowest temperature naman, sa Baguio, nasa 16 degrees Celsius ang pinakamababa. So, probably sa may bandang Atok Benguet, malamang naglalaro na yan sa bandang 14 degrees Celsius na ang pinaka-lowest temperature dyan. Sa Inulan, ang Dayat Camarines Norte, nakaranas sila ng grabing ulan na umabot ng 292 millimeters na total rainfall. Gaya nating report, ingat po dahil makakaranas talaga kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers sa area na yan na which is ilang araw ko na rin yung binabalita sa ating mga report. Pero din sa amin sa Caloocan, well, hanggang ngayon, maliit lamang ang total rainfall namin at 4.8 millimeters lamang. So, light rain showers ang madalas, light drizzle rain na 1.80 lamang yung rain velocity. Ayan, kulay blue, ibig sabihin light rain showers lamang ang nararamdaman namin na mga pag-ulan. So, hihinto-hinto yan, and then mag-drizzle rains, natural yan kapag kaganito ang panahon. So, asalubong talaga yung easterlies at northeast monsoon. So, for the month of December, malamang ay ngayon pa lamang na may una kaming pag-ulan ngayong araw ng December na nasa 4.8 mm at maaaring tumaas pa yan nitong maghapon depende sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala sa ating outside humidity, napakataas ang concentration, 93%. So, magiging latain na naman yung mga papel namin dito dahil mataas ang humidity. Tumaas ito ng 4% since last hour. Pero mataas ang atmospheric pressure at 1,009 hectopascals. Medyo mataas and steady ito since last hour. High tide and low tide status, minimum low pa rin tayo. So, may mahigit 10 oras pa para mag-maximum high tide. So, gaya kahapon, mataas pa rin ang pagkalon dyan sa nabanggit natin sa may bandang Kalintang Channel sa Extreme Northern Luzon at kung bahagi ng Kanluran o silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Bicol Region of course. So, mataas pa rin, maabot pa rin ng 1.25 to 2.5 meters ang alon. So, ingat po, lalo at may gale force winds po tayo sa may silangang baybayin ng bansa. Ingat po sa mga papalaot pa rin, lalo na dyan sa may taas na alon sa may bandang Bicol Region, kung kailangan talagang pumalaot. Pero dahil linggo naman ngayon, mukhang hindi naman siguro pumapalaot ang ating mga kababayan. So, diretso agad tayo sa ating yung status ng ating high tide, nabanggit na natin. Sa Almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 6:05 AM at ninasang lulubog ito mamayang 5:24 PM. So, new moon po tayo. Wala tayong may report para sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo. Hanggang bukas ng Lunes, unang Lunes ng December, magiging maulap pa rin ang ating magpanahon. So, sa loob ng 3 araw yan, base na rin sa ating short-term weather forecast at base dito, umaabot pa nga ng susunod na Biyernes na magiging ganito, partially cloudy at may mga ilang drizzle light rains
ang mga pag-uulan. At base na rin ngayong araw, 100% chance ang ulan at bukas ng Lunes, 36 to 40% ang chance ng uulanin. So halos stationary na magiging partly cloudy, magiging gloomy, then may mga ilang precipitation. Sa lowest temperature expected, maglalaro in 2 days, 26 to 27 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 23 degrees Celsius. Samantala sa ating astronomical events for the month of December 2024, so silipin natin kung ano yung magiging ganap for the month of December. So, Lunes, magkakaroon ng Phoenicic meteor shower. So, yung detalye niyan, ipopost natin yan minsan 1 day or 2 days before. Pinopost na natin yan. Abangan nyo na lamang sa Facebook page. At yung perihilyo ng moon, yan, December 2 po yan. Then, December 5, Huwebes po yan, conjunction yan ng Moon and Venus. So, mababa po. Very tricky naman. Ito, si Venus, hindi. Medyo makikita po yan. Medyo mas mataas ang elevation yan. Kitang-kita po yan. At least, mga maabot ng 20 to 35 degree altitude. Kita po yan. Si Mercury yung pinaka-very tricky makita. So, yung conjunction ng Moon and Venus, typically, may kuha tayo niyan last year. So, mangyayari na naman ngayong month of December 5. So, yung close approach at yung Cassiopeia meteor shower, makikita din po sa araw ng yan. So, pwede nyo makikita yan. Mas mataas yung elevation nito. So, kitang-kita yan ng mga astro chasers natin. Pag gusto makita. Then, December 6, conjunction daw ng Ceres and Pluto. Great inferior solar conjunction. Perigee ni Jupiter. Yan. So mukhang nitong Thursday to Saturday, marami tayong astronomical events. Kasama na ang retrograde motion ng Mars. Then, mula December 8, conjunction naman ng Venus at Pluto. Yan, retrograde motion naman ni Neptune. So marami. Pero yung pinakamagandang event, gaya na lamang ng conjunction ng Moon and Jupiter, conjunction ng Moon at Mars, yan ang pinakamaganda. Yung mini-red meteor shower, maganda rin to. Yan. And then, amihan solstice o yung winter solstice, December 21 po. Yung Ursin, medyo tricky din itong makita sa Pilipinas, low pero maganda rin. So, yun po yung mas magandang nakikita natin sa Pilipinas. Ito naman, hindi natin makikita yan. Mercury sa umaga, maliwanag na yan eh. So, yung mostly na pinaka-importante na makikita natin sa Pilipinas, yung Phoenicic meteor shower. Yung conjunction ng Venus, yan. Makikita natin yan. Conjunction ng Venus at Pluto. Pero Pluto, hindi masyado makita yan. Powerful telescope po ang kailangan dyan para matanaw yan. Kung may mga powerful telescope kayo, at least mga 10 inches to 12 inches, makikita yan si Pluto along Venus, yung conjunction niya, pero para lang siyang tuldok na puti. Yun na makikita nyo, mahirap ma-distinguish. Sobrang layo yan. O halos hindi talaga makita. Siguro, pag may 20 inches na lens ka na telescope, posible makita yan. Pero pag mga malilit na telescope, malabo po makita yan. So, yun. Pero maganda po, pagkakataon makita yan. So, nakapost na yan sa aking Facebook page kahapon pa. At tingnan nyo na lamang yung pinaka-details sa aking webpage. Makikita nyo naman yun dito sa ating almanac. Yan, along almanac, astronomical and almanac. Makikita po yan dito, yung pinakabuong detalye, yung ating season, yung equinoxes, galaw ng ating moon at sun, elevation mula sa amin sa Caloocan mismo, at yung galaw ng ating mga planeta at yung ating mga astronomical events. Kitang-kita po yan. At very real time po yung mga yan. So, bisitahin nyo naman yan sa aking webpage under ng Almanac at Astronomy. So, diretso muna tayo sa ginagamit na satellite imagery para sa mga area na uulanin. Well, malawakan nga po ang daloy pa rin ng ating northeast monsoon, kasabay ng salubungan nito sa may eastern east na monsoon po ng malawakang frontal system. Ayun, umaabot halos sa may bandang southeastern Luzon. Taon-taon po madalas nangyayari sa atin yan. So itong area na yan, yung malawak na area na yan ay yan yung area na kung saan yung boundary ng ating shear line o frontal system. Kaya yung area na yan, madalas
mataas ang water vapor, syempre kapag ang init at lamig kasi nagsusalubungan, alam na po natin ang resulta. Magmo-moisture yan at bubuhos po kung saan babalandra yung buhos ng ulan. At kita-kita naman natin mula sa pinaka-satellite imagery ng ABN, mula sa pinaka-courtesy ng NOAA. And real time, makikita po natin ang ilang bahagi dito sa may bandang Quezon Province, hanggang dito sa may bandang Infanta Quezon, ayan, hanggang Laguna, maabot na rin sa may bandang Atimona ng San Francisco, yan, Gumaca, at buong bahagi ng Camarines Norte, yan, ang diet, karanas nga po na mahigit 200 mm na grabing ulan. At ngayon, patuloy pa rin sila nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga kababayan natin, sa mga taga-diet Camarines Norte. So kung i-reduce natin para sa pinakadetalye na area, kasama na ang buong Camarines Norte, pababa na yan ang bandang Tangkawayan, Ragay, hanggang dyan sa may bandang Camarines Sur. Halos buong Bicol region po yan, mula Iliga, Legazpi, hanggang Sorsogon po. Siyempre, matindi ang mga pag-ulan, mga moderate and heavy rain showers sa may bandang Hilaga, ng Siruma, Gatchie, Torena, hanggang Karamuan po. Hindi rin ligtas ang Catanduanes na nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha at huwag naman sana magkaroon ng pag-unang lupa. Malawakan po yung trough cluster na yan na umiiral dyan sa may bandang Bicol region. Kaya asahan ang moderate and heavy rain showers po. Ingat po sa mga pagbaha. Wala naman sa extreme na Luzon, bagamat makakaranas tayo ng mga ilang light drizzle rain showers, most of gloomy tayo pero kasama rin ang malamig na simoy ng hangin. Kita-kita naman ang napakalawak na southwest monsoon. Northeast monsoon, sorry. Northeast monsoon po. Nagkamali tuloy ako ng term. Northeast monsoon po o yung amihan na dumadaloy na nagpapalamig pa rin sa bahagi ng Isinlo, Luzon. Siyempre, mababa na ang temperatura dito, lalo na sa may bandang kalurang bahagi na kung saan malakas po ang daloy ng Northeast monsoon. Pero kasabay din ng salubungan ng mainit na hangin ng eastern trade wind, kaya nagkakaroon ng mataas na saturation ng water vapor at nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mga light drizzle rains sa buong bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte. Kasama na yan ang buong bahagi ng Kalinga, Abra, Apayao, the rest ng Isabela, Ifugao, yan, Nueva Vizcaya, Cordillera, o halos buong Cordillera at District region na yan. Mapa Ilocos Sur man yan, La Union, pababa na yan ang Benguet, hanggang dyan na yan sa Miban ng Pangasinan. Very gloomy po tayo dyan at kasabay ng malamig na hangin. So, wag masyadong magpalamig muna, uminom namang ng madalas, mainit, para iwas pon o ubo. Yung mga ganyang weather ko, takaw, ubo po yan. So, inom ng puro mga maiinit na tubig o maiinit na inumin para hindi tayo magkaubo. Dahil tatagal po yan hanggang this coming weekdays po ang ganitong magiging weather systems lalo na dyan sa may bandang Benguet at Baguio na mas malamig po hanggang dyan sa bahagi na po ng pataas ng Ilocos Norte. Wala naman sa bahagi ng Central Luzon, mula Nueva Ecija, Tarlac, hanggang dyan sa may parte ng Angeles, Pampanga, hanggang Gapan, ay magiging very gloomy rin po tayo dyan. At dyan sa parte ng Zambales, kasama na pababa ng Bulacan, at Metro Manila na rin na makakaranas sa mga ilang light to moderate showers padalas. At case to case na lamang naaabot ng heavy rain showers. Hindi gaya ng nararamdaman ng mga taga Quezon Province, mula Infanta Quezon, and the rest ng Bicol region. Wala sa bahagi ng Metro Manila, pababa na yan ang Cavite, Mapalago naman yan, ayan, ilang areas ng Calabarzon area, magiging maulan din ang inyong panahon dyan. Madalas, mga ilang light to moderate showers, ang mostly na mararamdaman natin dyan sa bahagi ng Calabarzon area. So, hindi na natin isa-isahin yan dahil damay na ang parte ng bandang Tagaytay, ng Batangas, yan, and the rest ng Laguna area. Mula naman sa bahagi ng South Luzon, syempre damay na ang Mindoro, mapa Oriental Mindoro man yan na nakakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Oriental Mindoro po, mula Bungabong, pababa na yan ng Salay at Bulalakaw At sa may bandang Occidental Mindoro naman ay makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na dito sa may bandang sentro ng Sablayan at Kabintaan. And the rest naman ng Mimaropa, mula dyan sa bahagi ng Cuyo, yan, pababa ng Lirapakan ay magiging maulan din, kalat-kalat din ang mga ilang light to moderate showers at moderate to heavy rain showers naman ang kasalukuyang nararamdaman ng mga taga Malampayang Sound Protected Landscape. Yan. Mula sa may bandang Taytay, San Vicente hanggang Rojas and the rest ng Puerto Princesa area. And the rest, pababa na yan ang buong Palawan mula dyan sa may bandang Nara, Quezon,
Brooks Point at Batarasa na yan. Siyempre, hindi ligtas ang mga dyan na nakatira sa bahagi ng Kalayaan Group of Islands na makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers na napaka-saturated po ng ating paligid mula dyan sa buong bahagi ng Palawan na kasalukuyang mas nakakaranas ng grabing mga pag-uulan. Ayan, kung ida-dark mode natin, malawak po yung heavy rain showers na bumabalot sa buong Puerto Princesa hanggang dyan sa may bandang San Vicente at El Nido. So, ingat po sa mga biglaang pagbaha, lalo na sa mga taga Puerto Princesa, mga folks. Sa mula naman sa may bandang South Luzon, mula sa bahagi nga po ng Marinduque, kasama na ang buong Romblon at Masbate, hanggang dyan na yan, sa may bandang West Coast sa Visayas, ay makakaranas po kayo ng mga cluster ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na sa katimugang parte ng Romblon sa may Santa Fe, patawid ng San Jose, at mula dyan sa bahagi ng Masbate, cluster din po ng mga ilang light to moderate and clusterized heavy rain showers po ang mararamdaman ninyo dyan, lalo na dyan sa may bandang Aroroy at Milagros. Ingat po sa mga biglaang flash floods kung sakali. At mula naman sa buong bahagi ng West Coast sa Visayas, especially sa may bandang Panay Island, nabanggit na natin kanina mula sa bahagi ng Aklan hanggang dyan sa may bandang Capiz, makakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers ngayon dyan. Ingat po sa biglang flash floods at pag-awag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. And the rest ng Panay Island, mula dyan sa bandang Dumalag, pababa na yan ang bandang Kabatuan, hanggang dyan sa may dulo na po, papasok ng Iloilo City, makakaramas po kayo ng mga ilang light to moderate showers, patawid na po niyan ang Guimaras. Mula naman sa may bandang Negros region, sa hilagang parte nito, mula Cadiz, pababa na yan ng Northern Negros Natural Park, hanggang din sa may bandang Canlaon, na kung saan nandyan sa Canlaon Volcano, ay nakakaranas kayo ngayon ng mga drizzle light rains to moderate showers. Cluster din ng mga biglaang heavy rain showers. Biglang titigil din ito. So, medyo pabugso-bugso po ang mga biglaang ulan. Pero the rest ng bahagi ng West Coast ang Negros Occidental ay makakaranas kayo ng mga ilang light drizzle rains to moderate. Ganon din sa bahagi ng Negros Oriental mula din sa may bandang Tanjay, pababa na yan ang bandang Dumaguete at Siaton. Wala naman sa may central ng Visayas sa Cebu City, mga light to moderate showers din ang madalas ninyong mararanasan yan. So very, very gloomy po ang buong Cebu, o City of Cebu, bilang na ang Bohol, hanggang dito na, patawid niya ng bandang Leyte, mula dyan sa may bandang San Francisco Island, hanggang Pilar. Mula naman sa bahagi ng northern part ng Leyte, mula Tacloban, kasama na ang Biliran, yung isla ng Biliran, pababa na yun ng bandang Ormoc, magiging light to moderate po ang magiging pag-ulan ninyo dyan. Mostly, mga light drizzle rains to moderate po. At mula naman sa bahagi ng Barawan, pababa ng Baybay, and the rest ng South Leyte, magiging gloomy rin tayo dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero pagdating sa eastern bahagi o eastern part ng Visayas region, sa buong Samar region, mas makakaranas po kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga light to moderate and some heavy rain showers. Lalo na sa bandang Northern Samar po ingat po sa mga taga Lawang, yan, kasama na ang Biri, San Isidro, at the rest ng area ng Lope de Vega and Silverino Lobos. Yung area na yan, madalas moderate and some heavy rain showers po. Pero the rest ng Eastern Samar region, mula sa may bandang Gamay, Oras hanggang Dolores po, hanggang Borongan, Eastern Samar, mga ilang clusters din po ng mga ilang light to moderate showers ang iiral, and the rest ng mula Borongan hanggang Gian, Eastern Samar na po yan. So, most of gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral sa buong bahagi ng Visayas area. At solely ang bahagi ng Mindanao, lalo na sa silangang bahagi nito, ng Davao de Oro hanggang Davao del Norte at Davao Oriental, makakaranas po kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na din sa may bahagi nga po ng Boston, Lingig, Bislig, at Hinatuan. Ingat po sa mga biglaang flash floods po at huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa dyan dahil mas palalakas po na mga pag-ulan ang medyo mararamdaman ninyo dyan. At mula naman sa bahagi ng Surigao del Sur hanggang Agusan del Norte, mga light to moderate showers din and some heavy rain showers din ng Iral and the rest ng Surigao del Norte, Dinagat Islands at Siargao Island. Wala naman sa bahagi ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang dito na sa may bandang Lanao del Norte at Misamis Occidental, papasok na ng Zamboanga Peninsula, magiging maulap din. At light to drizzle rain showers din ang medyo iiral sa inyo. So makikita sa satellite imagery, paglalaro po ang mga light to moderate showers sa buong bahagi ng Northern Mindanao. At mula sa bahagi ng Sorsogon area, mula Lanao del Sur, kasama na ang buong Maguindanao,
yan, North Cotabato, hanggang dyan na po yan sa may bandang Coronadal ng South Cotabato, General Santos at Sarangani, mga light to moderate and some heavy rain showers din po ang iiral dahil po yung traversing ng cluster nito ng kaulapan na magpapaulan sa buong Davao region ay magkakaroon po ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Mas concentrated sa ngayon kasi ang mga moderate and heavy rain showers is sa may bandang Davao del Norte at ilang bahagi ng Agusan del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Yan ang mas concentration ngayon ng mga moderate and heavy rain showers. So, ang Davao City, hindi ligtas sa maaaring ulanin ng mga moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga biglaang flash flood. So, sa central ng Mindanao mula Bukidnon, it's sa area ng Malaybalay at Valencia, mga ilang light to moderate din ang iiral sa inyo. Depende sa traversing ng heavy rain showers ito, kung aabot yan sa bandang Bukidnon, ingat pa rin kung sakaling abutan kayo ng heavy rain shower. So halos buong bansa ay makakaranas po tayo ng mga kalat-kat na pag-ulan at mga naglalarong mga moderate and heavy rain showers. Dahil nga po dito sa malawakan nito ng salubungan ng northeast monsoon at easterlies na tumaas po ang concentration po ng water vapor sa halos buong bansa na magdudulot po ng mga kalat-kat na pag-ulan. So ingat po mga folks. Dahil kung titingnan natin yung water surface o water vapor surface, mataas pa rin ang concentration dito sa may bahagi ng South Luzon, Visayas, at Mindanao era. Hindi masyado dito sa may bandang extreme North Luzon. Pero makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dyan ha. Ang mas concentrated lamang o mataas yung water vapor, no, maabot ng 50 mm pataas mula South Luzon hanggang Visayas po yan. Ayun, mataas ang concentration dyan at ilang bahagi ng Mindanao area. So kita-kita po yung pinaka-boundary ng northeast monsoon at sumasalubong sa easterlies. Yan, na nagre-resulta po ng malawakang frontal system o sea line. So, ito po yung pinaka-boundary, yan. Ito, yung mga blue colors na yan, malamig na hangin na yan. Dulot po yan ng malamig na simoy ng hangin mula sa may bandang Northern Hemisphere. At kung mababalitaan ninyo, nag-yellow, grabe pong snow na dyan sa may bandang South Korea. So, meaning namang malakas na po ang malamig na northeast monsoon po o amihan na umaabot na po sa Pilipinas. So, ingat po sa mga biglang pagbaba at pagguho ng lupa mga folks ha. Malinaw naman sa ating ginagamit ng satellite imagery ng mga details na kung anong areas ang uulanin natin. Ayan o, take note po yan sa bahagi ng silangang bahagi o climate po ng bansa ang mas mataas ang volume o above average rainfall ang uulanin dyan ha. Dahil every season naman, kapag mga November, December, mas nakakaranas ng parang maalahabagat na ulan ang climate core ng bansa. So, sa mga hindi nakakalam po ng climate core, nandyan naman yan kay Pag-asa at ilang beses natin pinapiliwanag. Kapag sinabing climate core, ang most of east portions ng ating bansa, yan, yung ilang area na yan sa eastern portions ng bansa ay abot o sakop ng climate core yan na kung saan mas inuulan po ang silangang bahagi po ng bansa. Ilang portions na rin sa may bandang Mindanao, hindi masyado sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa. Dahil ang kanlurang bahagi ng bansa, madalas inulan yan tuwing habagat season po yan. So, yun po ang pinaka-pahapyaw uli natin sa mga sumusubaybay na hindi pa rin naiintindihan kung ano ba yung climate 1 to climate 4 at meron yan dito sa paliwanag ni Pag-asa rin. So, at least alam natin kung ano yung mga buwan na kung saan mas malakas ang ulan sa atin at kung saan naman ang mas tuyot sa mga lugar natin, mga folks. At dahil wala naman tayo binabatayang sama ng panahon at anytime kung hindi man ako makapag-post ngayon, baka bukas yung ating tropical cyclone o yung monthly tropical cyclone forecast report para sa buwan ng December 2024. Hindi ko pa nasisimulang i-analyze yung possible. Pero typically kasi pag month of December, mga isa o dalawang bagyo lang talaga ang madalas na nabubuo niyan. Kasi last year si Kabayan ang huling bagyo na tumama sa atin sa bansa. Last December po yan, bandang Mindanao po yun, dumaan ito. So mga isa hanggang dalawa po ang typically kapag December, yun yung mga nabubuong bagyo tuwing December. Konti na lamang talaga. Minsan isa na lang or hanggang dalawa. So yun po, at least meron na tayong medyo simple analysis. Pero magpa-post pa rin tayo para matingnan natin kung malaki ang difference na by the cause of climate change. So, tingnan po natin mga folks. Samantala sa ating mga pagmamonitor, kung sakaling may mabuo, well, tingnan natin mula sa ating global spectrum model, sa ating tropical cyclone assessment monitoring, ay wala po tayong namamataan. Puro stelis lamang dito, ITZZ,
Yan. At northeast monsoon, yung malakas sa pag-iral ng northeast monsoon lamang. Pero wala tayong nakikita na anomaly o tropical wave hanggang December 4 o December 5 na po yan. Ngayong unang linggo nga po yan ng December. So, malalaman pa natin sa December 3 kung merong tayong mamamataan na anumang tropical wave, ha? At mula sa mean sea level pressure, ganun din ay wala rin tayong namamataan. Typically, easterlies, northeast monsoon lamang, yan. At yung embedded na ITCC. Sa ngayon, medyo buhagpag o manipis pa yung boundary na ITCC dito. So, hindi masyado natin nasisipat pa. Pero typically, ganun na magiging weather systems lang natin habang wala tayong namamataan na anumang sama ng panahon. Well, baka may magtanong, silipin naman natin kung meron tayong convergences in case. Well, silipin natin, kung titingnan natin dito ay may mga ilang convergence pero napaka-insignificant ng kanyang upward low o halos walang upward low. Lalo na sa bandang Guam, yan, embedded lang man yan na ITCC. Puro linya yan sa ITCC. So normally may mga bumababang atmospheric pressure, nagiging low pressure, pero yung magiging bagyo ay napaka-insignificant o halos wala. Wala tayong nakikitaan na may aabot sa ganong na magiging low pressure area. Sa ngayon lamang, embedded lamang na intertropical convergence zone kaya nagkakaroon ng ilang convergence development. Pero yung upward low na magkakaroon ng Coriolis circulation, sa ngayon, wala pa tayong namamataan as of this time. So tingnan natin, baka December 3, baka may mamataan tayo. Ganon din, kahit yung silipin natin yung divergence, ay mataas nga, di sa may bandang kung saan, nandoon yung shear line, no? Mataas dito, pero hindi siya candidate for invest. So, hindi ibig sabihin bumababa yung atmospheric pressure, bagyo na kaagad, ha? Ilang beses natin yung pinapaliwanag. At mula naman sa favorable, kung favorable ang paligid, well, obviously naman, kapag may trough ay mataas po o malawak ang favorable ng area na yan. Ang game dito na yan sa may bandang Guam. Normally po yan, lalo na may ITCC tayo at northeast monsoon po. Pero yung mataas na magiging bagyo, napakababa o halos napaka-insignificant. So, makikita natin sa vorticity, matataas yung anomaly niya. So, nagkakaroon ng low pressure, bumababa yung atmospheric pressure sa may bandang Bicol region. Kung saan nandoon yung ating pinaka-shear line o frontal system. Ayun, no? Pagitan na yan. Pero it doesn't mean nagiging bagyo yan. Pero maaaring sasabihin niya sa mga report ng Pag-asa, may mga potentially na magiging low pressure area. Pero sinabi ko na nga po yan, bago pa ni-report ng Pag-asa, magkakaroon man ng mababang atmospheric pressure, pero mababa ang magiging chance na magiging isang bagyo po ito o low pressure area o aktibong low pressure area, ha? Kaya pag may nababasa kayo nagpo-post na may low pressure area daw, yan sa may bandang Bicol region, i-consider niyo yan as trough lamang, hindi yan magiging bagyo. So, yun po ang pinakamalinaw natin na analysis dyan, ha? Baka may magkalat na naman, may low pressure area. Isipin na naman nila, ay may bagyo, may bagyo. Hindi po, ha? Hindi ibig sabihin na bumababa ang atmospheric pressure, magiging bagyo po kaagad yan. Maraming mga pinaka-environmental steering o environmental background na tinitingnan muna o ikukonsidera kung ito ay magiging isang bagyo. Minsan bumababa lang talaga atmospheric pressure kasi nga po yung bigat ng ulap masyado nang mababa. Mababa na yung ulap niya. So pag bumababa masyado is bumababa yung atmospheric pressure madalas. At dahil na rin sa ating weather systems na mas lumalamig at may warmer na sumasalubong sa kanya kaya nagkakaroon po ng pagbaba ng atmospheric pressure. Pero yung Coriolis circulation o yung pinaka ingredient para ito'y maging bagyo ay hindi naman natin nakikitaan. So, ganun po ha mga folks ha. Pag agad-agad magkukonklud, magiging bagyo yan. Ayan, mataas po yung vorticity. O, di ba, pag nagmo-monitor po tayo ng mga tropical cyclone, sa iba, sinasabi ng kagawin nila, bagyo yan. Hindi po ha. Lower trough lamang yan. Bumababa lamang yung atmospheric pressure. Pero hindi siya yung typically na magiging inverse. Ganon din sa midland ng West Pacific Basin na yun, no? Mataas din yung anomaly. Pero it doesn't mean magiging bagyo po yan, ha? Para malinaw yan, mga folks. So, magkakaroon lamang tayo ng mga at least 20% above average rainfall na ilang beses na natin yan pinapaliwanag, ha? Lalo na sa bahagi po ng Visayas at Mindanao area. Yan. Pagpasok lamang ng week 3, mula nung huling linggo ng December, ay dito natin malalaman kung magkakaroon pa na may pahabol o may mabubuong bagong low pressure area. Pero asahan kung may mabubuo yan, dito na yan, mas mababa na yung pinaka-trajectory ng bagyo.
Typically, mga bandang Visayas na yan o Mindanao ang magiging trajectory track ng mga bagyo kadalasan. Kasi yung ating high pressure area, napakababa na, nandito na yan, yung range of high pressure area. Yan. Halos dyan na sa may bandang Central Luzon hanggang bandang Southern Luzon po, yung high pressure area ridge. Yan. So kapag may bagyong mabubuo dito, just in case, halimbawa lang, ay typically mga ganyan na magiging trajectory niyan. Yan. Mababa or kakanluran lamang yan. Yan. Ganyan yung mga possibility na magiging galaw ng bagyo niyan. So, maliwanag yan mga folks ha. So, report lang tayo sa pinaka all-time records natin for the month of November. So, tingnan natin yung monthly summary mula sa pinaka-highest temperature ng month of November ay after ng 2 years nito na mababa noong 2023 at 2022 ay umabot ngayon sa pinakamataas na 35 degrees Celsius o 35.1 degrees Celsius na mataas ang naging temperatura namin dito sa Caloocan. Ang huling mataas na naging temperatura last 2021 po. So, after ng 2021, 2022 to 2023, medyo malamig-lamig pa. Pero nitong last month, ngayong taon, medyo tumaas ulit sa 35.1 degrees Celsius. Pero, mas mababa na ito. Hindi gaya noong year 2021. So, medyo good news pa rin siya kahit paano. Tumaas lang siya ng bahagya. So, pinaka-average, pinaka-lowest temperature naman niya, so far, pinakamababa, 23.5 degrees Celsius. So, almost stationary lamang. Bahagya lamang siya bumaba kumpara last year na nasa 28.8 degrees Celsius. Last year ito, ng year 2023. Pero, kasi maituturing natin niya na stationary lamang na naging temperatura for the month of November na mga nagdaang 6 na taon. So, stationary lamang. Pinaka-average natin, 32.8 degrees Celsius last month. So, mas tumaas ito kumpara last year. Yan, hanggang sa in past 3 years, mas tumaas ngayong taon na nasa 32.8 degrees Celsius, yung pinaka-average high natin. So, medyo mataas ang temperatura natin pala ngayong nitong November kung babasihan natin. Tumataas yung pinaka-temperature. Well, minsan ganun po kasi yung ating global temperature din tumataas na rin siya. Nasa 1.5 na halos o mahigit 1.45 degrees Celsius na. So wala po tayong magagawa dyan. Sa pinaka-ulan naman, kung magbasa natin yung month of November, ayan na, nahigitan niya yung average rainfall ng nakalipas na 3 taon between year 2021 hanggang 2020 po. Ngayon, mas tumaas po. Pero iyan ay bugso lamang na nagsama po yung ulan dala nga po ng mga nagdaang bagyo. Dahil sunod-sunod po yung naging bagyo natin sa unang linggo ng November. Kaya tumaas yan ng ganyan kataas. Pero yan ay pinakamataas na mintal sa nakalipas na 3 taon. Yung huling pinakamataas, yung year 2020. Pero may bagyo rin kasi niyan, noong year 2020 na yan. Kaya umabot ng 254.3 mm ang naging total rainfall niya. So, yan yung pinakamataas pa rin na naging ulan namin noong November or for the month of November noong year 2020 po. 254.3 mm siya. And then, pumangalawa ngayong taon, which is 155.4 millimeters na total rainfall. So, yun po ang pinaka-simplifies niya na nahigitan niya yung above average rainfall last year. Pagdating naman sa wind speed, ay makikita natin for the month of November ay mas mataas din siya ngayong taon na umabot ng 150 kilometers per hour, yung pinaka-maximum wind speed, hindi kagaya ng mga nakaraang 6 na taon. Pinakamataas ngayong taon, umabot ng 150. Ang pinakamataas na nung huli is year 2020 na umabot ng 100 kilometers per hour. Ngayon, 150 kilometers per hour, grabe. Grabe ang taas. Dahil nga po sa mga nagdaang bagyo na talagang umabot dito sa amin, yung bugso ng hangin at talagang umabot ng 150 kilometers per hour. Pero kung pagbasa natin yung average maximum wind speed, ay makikita natin ay nangunguna pa rin ngayong taon, 60 kilometers per hour. Last year, 50 kilometers per hour lang eh. So, manatili pa rin siya pinakamataas ngayong taon, year 2024 sa nakalipas na 6 na taon. So, malaki ang pagbabago sa ating klima So, yun po yung pinaka-difference niyan mga folks. At yung ating atmospheric pressure, kung titingnan natin yung pinaka-lowest atmospheric pressure na initala, ay halos
Pinakamababa na ngayong taon sa nakalipas na 4 na taon. Mula noong year 2020 hanggang 2023. Pinakamababa ngayong month ng November. Nasa 1,004.6 hectopascal, which is mas malapit dahil na rin sa dumaang bagyo na si di ba? Kung natatandaan natin sila Christine at Leon, mas malapit sa range namin sa Caloocan. So, yun na rin siguro ang naging dahilan na naging mas mababa ang atmospheric pressure. So, sa nakalipas na 4 na taon, ay ngayong taon lamang nito na mas lumapit yung bagyo dito sa Metro Manila. Yun lamang ang magiging analysis natin. So, pinaka-highest atmospheric pressure, 1,010 hectopascals. So, mas mababa ito kumpara nung nakarang taon, 1,014 hectopascals. So, medyo hindi pa kalakasan yung amihan. Hindi gaya last year, napakalakas na naging amihan natin. Mabot ng 1,014 hectopascals yung high pressure area. Yan. So, mahina-hina pa pala ngayong taon, itong November. So, yun po pinaka-summary natin sa all-time records at yung pagbabasa natin yung graphical records for the month of November. Yan, mapapansin natin 155.4 millimeters ang total rainfall. Yung highest atmospheric temperature, 35.1 degrees Celsius. At 20 yun ng November, ang may pinakamataas na naitalang temperatura na umabot sa 35.1 degrees Celsius. At ang pinakamababa naman, 23.5 degrees Celsius, kahapon lamang. Yan, November 30, 2024 po kahapon. So, yan na yung pinakamababang temperatura na naitala namin for the month of November 2024. Bisitahin nyo lamang sa aking webpage, sa PIMO Weather page, para kung gusto malaman yung pinaka-NOAA reports o climatological reports ng bawat buwan. Especially last month ng November 2024 po. At least nire-report natin tuwing nagpapalit yung month para malaman natin yung analysis, yung difference ng mga nakaraang buwan. So, kung titingnan naman natin sa pinaka monthly average and historical data mula kay Pag-asa, ayan, hanggang November 28 po, ay pinaka-historical record niya, highest, ay mula sa Metro Manila, mabot ng 34.6 degrees Celsius ang highest, yan sa may bandang NAIA, at sa Pag-asa Office, 34 degrees Celsius. And lowest temperature naman sa NAIA at Science Garden, 24 degrees Celsius and 22.5 degrees Celsius. So, compare sa Science Garden, mas mababa si Science Garden. Sa amin is 23 degrees Celsius eh. Pero compare naman kay NAIA, mas mataas kami ni Pag-asa Office o Science Garden at dito sa Caloocan. At yung highest naman, pinakamataas na 34 degrees Celsius kay Pag-asa at NAIA, mabot ng 34.6. Pero sa amin dito sa Caloocan, mabot pa ng 35 degrees Celsius. So mas mainit sa amin kumpara dyan sa may bandang Quezon City. So at least may idea na kayo ha, mga folks. Yan, pwede nyo i-zoom yan. So mas mataas ang temperatura namin sa Caloocan, hindi gaya dyan sa may bandang Quezon City. As per Pag-asa na rin yan. Base na rin sa pinaka-official ni Pag-asa. So, sa mga probinsya naman, yung mga climate exchange pinaka-highest ay ang Butuan at San Jose sa Mindoro at Zamboanga. 36.2 degrees Celsius sa Butuan, yan, hanggang San Jose Occidental Mindoro, pumangalawa ang Zamboanga. Sa pinakamababa naman, syempre, wala nang iba pa, kundi ang Benguet at Baguio City. Pinakamababa, syempre, si Benguet, matik na yan, 13.6 degrees Celsius, at si Baguio City ay 15.6 degrees Celsius. Well, self-explanatory na yan. Wala nang duda po yan. Dahil matataas nga po ang pinaka-elevation ng mga area na yan. Yung Baguio City at La Trinidad. Napakataas na elevation yan. Kaya malamig talaga dyan sa lugar na yan. So, yun po yung pinaka-analysis natin, yung ating temperature external in extremes and historical data mula mismo sa official ni Pag-asa at sa inyong lingkod dito sa Caloocan para makita ang pinaka-differences. Sa ulat din naman para sa unang araw ng December, wala naman tinitala na bagong malakas na pagyanig. Kahapon meron, pero sa labas naman ito ng bansa, sa may bandang Japan uli ito. At ngayong araw mula sa data of NEP box, merong isang magnitude 4.0 dyan sa may bandang southwest ng Kalansing, Sultan Kudarat, magnitude 4.3 po ito na may lalim na 27 km depth. Yan.
So, anong fault line ang gumalaw possibly? Kung titingnan natin, ang gumalaw na fault line dyan sa may Sultan Kudarat ay ang bahagi ng size depth, yan, yung dextral. Yung dextral na fault line. Ayan, oh. So, yung panaka-split ba siya? So, dextral siya. Dextral. Medyo gumalaw yung pinaka-dextral niya. So, mga dextral kasi medyo madalang lang gumagalaw yan, eh. Yan. Madalang gumagalaw yan. Pero pag gumalaw naman yan, minsan, medyo malakas din. Yan, oh. Sa Kalansing Sultan Kudarat, kaninang 12:10 a.m. po ito naganap. Magnitude 4.3 na may lalim na epicentral depth of 27 km. Pero the rest, wala naman sumunod sa kanya na magnitude 4 pataas. So, mula malabas, ito ang unang magnitude 4.0 ngayong buwan ng December. So, at least malinaw yan. At parami namin na kagad yung mga minor earthquakes mula kaninang madaling araw po yan. Pagpasok ng December. So, kung sisilipin po natin yung historical earthquakes, well, hindi pa kasi napipiltered. Pero, meron po tayong sinave po niyan. Yan yung sinave natin for the month of November. Ang total naging earthquakes ng November is 849 total earthquakes. Yan. Ang huling record ng month of November. 803 dito sa magnitude 2.0 pataas. 43 sa magnitude 4.0 pataas. At tatlong magnitude 5.0 pataas po yan. So yun, yung huling record natin. So, sa historical records natin, hindi pa natin makakount dahil hindi pa nase-separate kay PBOX yung kanilang pinaka-data systems ng month of November sa December. Magkahalo pa yung data ng December at November. So, antayin natin ma-separate yun. Kasi kung hindi, sasama po yung bilang sa month of November to December din. So, dodoble po siya. Pero kung titingnan natin dito, is nasa total of 13,000 o 13,190 ang total earthquakes natin sa pangkalahatan. Pero for the month of November, which is na-discuss na nga po natin, na nasa mahigit 800 plus lamang ito. So, hindi siya umabot ng 900 total earthquakes. Yan, 849 total earthquakes. So, last October, ikukumpara natin, mas marami yung month of October. Yan, 910 total earthquakes po. Kaya lang, mas konti yung magnitude 5, isa lang. Pero merong isang magnitude 6.0 sa may bandang Catanduanes. So, sa September naman, month of September, ay medyo mas marami. 1,037 total earthquakes. 6 dito yung magnitude 5.0. Pero walang namang nai-record na magnitude 6.0. Kaya lang, mas marami last September. So, makikita natin yung differences ay mas konti pa rin itong last month ng November. Kaya lang, marami-rami po ang naging total earthquakes ng November. Mga umabot din sa at least 3 yung magnitude 5.0 na total earthquakes. At marami-rami rin ang magnitude 4.0. Kaya lang yung total mas konti. So, yun po yung pinaka-difference yan mga folks. Pwede nyo bisitahin yun sa aking webpage para sa gusto malaman yung pinaka-annual or monthly earthquake records natin. At least makikita ninyo dito. Kasi kay PBOX hindi nyo makikita yan eh. Pinopost na lamang nila bigla gamit ng QIGIS. Kaya lang hindi ninyo nakikita yung pinaka-detalye kung ano yung mga area na yan at anong buwan, ilan yung mga magnitude, ng specific magnitudes. Hindi rin ninyo malaman yung pinaka-specific na total ng mga magnitude kung ilan yung mga malalakas between magnitude 5.0 pataas. Dito sa akin, makikita po yan mga folks. Which is wala kay PBOX. Yan. So, yun po yung pinaka-difference. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa unang araw ng December 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng December 2024. Huwag po kalilimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.primoweather.com para sa ibang detalye. Lalo na nagkakaroon tayo ng heavy rainfall warning mula sa Data PD Pag-asa ha. Basa na lamang para sa gustong malaman ng pinakaiba pang detalye. Which is nabanggit na natin yan sa unang report at pinost ko na rin yan sa Facebook page. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic and real-time events mula sa mismong aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.